Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naging abala nitong nagdaang linggo upang iangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan sa kabila ng mga pagsubok sa loob at labas ng bansa. Noong Lunes, malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Mitsubishi Motors Corporation kasama si Chief Executive Officers Takao Kato upang pag-usapan ang kanilang planong mag-produce ng hybrid electric vehicle sa ilalim ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Pinangunahan din ng Pangulo ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines kung saan binigyan diin ang pagpapalakas ng kakayahan, pondo at digitalization ng mga LGU upang mas mapabuti ang serbisyo sa taumbayan at mapatatag ang ugnayan ng lokal at pambansang pamahalaan. Noong Martes, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Uplift Committee meeting upang i-review ang rekomendasyon ng DBCC sa fuel excise tax at ang ibang mga hakbang upang mapabilis ang tulong sa taumbayan na apektado ng mataas na presyo ng langis. Nitong Miyerkules ay bumisita naman si Mexican businessman at philanthropist Victor Gonzalez Herrera kay Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdating ng pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe sa June 13, 2025. Inaasahan na mapapalakas nito ang spiritual at cultural significance ng mga Katolikong Pilipino sa bansa. Kasunod dito ay agad na pinangunahan ng Pangulo ang ika-4 na PISAC Education and Jobs Sector Group Meeting upang matiyak ang agarang suporta para sa mga umuuwing OFW sa pamamagitan ng job matching, targeted upskilling at tulong sa pagnenegosyo. Pinalakas din ito ang digitalization at suporta sa mga MSMEs. Kinagabihan naman ay dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa 75th anniversary ng Philippine Holy See Diplomatic Relations sa Intramuros, Manila. Kahapon Huwebes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan kasabay ng pag-alala sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayani ng Bataan at Corregidor. Dito ay binigyan diin ng Pangulo na ang tunay na lakas ng bansa ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay kundi sa kakayahan ng bawat isa na tumindig, magkaisa at bumangon sa gitna ng mga hamon. Tuloy-tuloy din ang pagsuporta ng pamahalaan sa mga veterano sa pamamagitan ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan at benepisyo. Sa gitna ng mga pagsubok sa bansa, walang humpay ang pagtatrabaho ni Pangulong Marcos Jr. at ng pamahalaan para sa mamamayang Pilipino. Muli, makakaasa po ang lahat na ang Pangulo ay matagumpay na ginagampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan.